Kaya kung ikaw kaibigan ay kung nariyan ka pa sa sitwasyon na kung saan ay nahihirapan kang baguhin ang sarili mo, nahihirapan kang alisin ang mga bagay na walang kabuluhan sa takbo ng pamumuhay mo, kung hindi ka man kayang baguhin ang iyong kapwa-tao, kung hindi mo man kayang baguhin yung sarili mo sa sarili mong pamamaraan, kaibigan, walang ibang makakapagbago sa buhay mo kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang, kaibigan. Sapagkat siya lamang ang lahat ng anumang uri ng mga bagay na nais natin. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Siya po ang lahat ng way ng ating nais sa ating buhay. Kung ikaw, kaibigan, lugmok ka pa rin sa bagay na takbo ng pamumuhay na walang kabuluhan, ilapit mo yan, kaibigan, sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ako, kaibigan, hindi ko ginagawa ngayon ito, ang paggagawa ng video na ganito, kung hindi ko masasabi na ako'y binago ng Panginoon. Hello mga kaibigan at mga kasama. Narito tayo muli at upang i-share ko sa inyo yung mga bagay ulit na kung saan ay sinasabi ng Biblia na tayo nga po ay nasumpungang makasalanan at walang matuwid, kahit isasabi ng aklat ng Roma 3:10 na there is none righteous, no not one, sabi niya. At sinabi niya rin dito sa aklat ng Roma 3:23, for all have sinned and come short unto the glory of God, sabi niya. Nandahil nga po mga kaibigan at mga kasama, nandahil sa kasalanan na nakukumit natin or nagagawa po natin, ay hindi nga po tayo nangakaabot sa kaluwalhatian ng langit, kung saan ito yung kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kasama, ay ang banal na kasulatan ang nagpapatunay o nagpapatotoo sa ating pagiging makasalanan. At ang Biblia ang nagpapatotoo na kung gaano ba tayo karumi, namumuhay ng karumihan sa harapan ng ating Panginoon. At na kung saan ay hindi nais ng Diyos na ang mga bagay na ito ay hindi dapat na mayroon tayo, o dapat ito yung mga mawala sa atin sa likas nating pagkatao. Bagamat tayo nga ay makasalanan, ay likas na tayo nga po ay nakakagawa ng mga bagay na ito. Bagkus, ang ninanais po ng ating Panginoon po, mga kaibigan, mga kasama, ay magbago tayo ng takbo ng ating pag-iisip at nilalaman ng ating mga puso. Sabi nga po dito sa dito sa Roma 6:23, sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord, sabi niya. Ang kabayaran daw po ng kasalanan natin ay kamatayan. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, at hindi niya tayo nais mapahamak, at hindi niya tayo nais na mawala sa paningin ng Panginoon, ay ang sabi niya dito ay but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kasama, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa po ay napako sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya po ang regalong walang kapalit, mga kaibigan. Ito ay yung buhay na walang hanggan. Sapagkat sa pagiging makasalanan po natin, hindi tayo nangakaabot sa kaluwalhatian ng langit. At wala din tayong kakayahan nga po na isalba ang ating pong mga sarili. Sapagkat napakarami pong sinasabi ng Biblia na kung saan ay sanhi ng kasalanan at sanhi ng mga nagagawa po natin, at kung saan ay imbis na po tayo ay mamuhay po ng ayon sa kalooban ng Panginoon, ay tayo po ay namumuhay ayon dito sa mga bagay na hindi ninanais ng Panginoon na uri ng pamumuhay po natin. Nais niya po tayong
maligtas. Nais po ng Panginoon na huwag tayong mapahamak, mga kaibigan, sapagkat kailangan po nating sumampalataya sa Kanya. Kailangan po nating talikuran ang ating anumang pong maruming pamumuhay, mga kaibigan, sapagkat napakaraming sinasabi po ang Biblia na kung saan ano ba yung mga bagay na kung saan ay nagiging dahilan kung bakit hindi natin makakamtan ang kaharian ng Panginoon. Hindi natin makakamtan yung lugar na kung saan ay ipinangako ng Diyos para sa atin, na kung saan doon ay nandun ang buhay na walang hanggan, nandun ang pangako ng Diyos na tayo ay makakapiling natin siya sa habang buhay at walang hanggang makakapiling natin ang ating Panginoong ating sinasampalatayanan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung sinasabi po ng Biblia na kung saan ay nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging karapat-dapat po sa harap ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kasama. At ito po yung sinasabi po ng Biblia sa aklat ng Galatians 5:19, sabi niya. At marami pang parte ng Biblia na sinasabi niya na karumihan ng tao. Na dapat, kaibigan, tayo ang maghirap sa krus ng Kalbaryo. Tayo dapat doon ang mapako. Tayo dapat doon ang mabuhos ang kanyang dugo. Tayo dapat ang malibing. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaibigan, ay ginawa niya lahat ng yan upang dahil sa pag-ibig niyang walang kapantay. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, kaibigan, ay hindi natin kayang pantayan. Kaya nga, kaibigan, ay kung nandiyan ka pa rin sa sitwasyon na ikaw ay napakahirap mong baguhin ang sarili mo, lugmok ka pa rin sa mga bagay sa takbo ng mundong ito, kaibigan, ilapit mo sa Panginoon yan at upang mabago ka, kaibigan. Upang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay mapabilang ka sa maliligtas. Talikuran mo na yan, kaibigan. Gumawa ka ng isang magandang pinakamatindi o pinakamagandang desisyon sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka pumapatay, hindi ka nagnanakaw, kung ano pa man na karumihan ay hindi ka makasalanan. Sabi ng Biblia, there is none righteous, no not one. Sabi niya, for all have sinned and come short unto the glory of God. For the wages of sin, sabi niya, is death, sabi niya. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bago natin makamtan yung gift ng Panginoon na yan, buhay na walang hanggan, kailangan mo lamang, kaibigan, ng tamang pananampalataya. Kung saan ka bang kabilang na simbahan, hindi ka maililigtas, kaibigan, ng iyong simbahang kinabibilangan. Maliban kung ang turo sa iyo, kaibigan, ay sambahin mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, maliligtas ka, kaibigan. Kaya simple lang, kaibigan, kung paano ang maligtas, kamtan ang buhay na walang hanggan. Pananampalataya lamang. Ngunit, paano ka magkakaroon ng tamang pananampalataya? Paano mo malalaman ang patungkol sa kaligtasan kung ayaw mong paniwalaan ang salita ng Panginoon, kaibigan? Kung ayaw mong paniwala na ang ating Panginoong si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Kaya pananampalataya, pananalig, at paniniwala lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Walang sino mang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Na yung kasalanan mo, kaibigan, kasalanan ko, ay pareho lang na binayaran ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan, kaibigan, ay hindi base kung ano yung kalagayan mo. Kung gwapo ka, pangit ka, mayaman ka, pinakamahirap ka, pero kung bilyonaryo ka, at nakagawa ka ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon, kahit bilyonaryo ka, kahit nakagawa ka ng isang bagay, pinakain mo isang buong barangay, kaibigan, pinakain mo isang buong bayan, nagbigay ka ng ayuda,
kung hindi mo pa rin sinampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo, kaibigan, wala pa rin halaga yung ginawa mong mabuti. Kasi sabi ng Biblia, not by works that what we have done, but by the grace and mercy of God, ay iniligtas niya tayo. He saved us according to His mercy, kaibigan. Kaya ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagiging patuloy, nananatili pa rin tayong marumi sa harap ng ating Panginoon? Ito yung mga sinasabi ng ating banal na kasulatan. Sa aklat ng Mateo 15:19, sabi niya, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander." Maging ako man, kaibigan, sabihin ko sa iyo, tima ako ng false testimony. Pinagbintangan ako na nambugbog, ipinakulong ako. Ngunit sa biyaya ng Diyos, nung ako'y pinagbintangan, yung kapangyarihan ng Diyos ay kumilos pa rin. Sapagkat nung ang mga nakasama ko po doon doon sa loob ng selda ay sila ay uhaw sa salita ng Panginoon. Ngunit sinabi ng pulis, pasalamat kayo sapagkat mayroong kapatid sa Panginoon na nakasama niyo diyan upang maliwanagan kayo sa inyong mga ginagawang kamalian, sabi niya. Sapagkat ang nakasama ko doon, kaibigan, ay mga pusher, user, isang nakiapid, yung isang lalaki na may asawa at may karelasyong iba, yung isa naman na pagbintangan na ng napagbintangan siya ay ng molestya. Sabi ko, nung ako'y nasa loob ng selda ng 12 oras, kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. At yung mga yon na nasiran ko ng salita ng Panginoon ay tumanggap sila sa Panginoon. At nakilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sapagkat uhaw sila sa salita ng Panginoon. Nung isinir ko sila ang salitang gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sino mang sumampalataya may magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa loob ng selda o nasa isang loob ng kulungan. Kung ikaw man ngayon ay nandyan sa loob ng selda, kaibigan, hindi hadlang na ikaw ay sampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Talikuran mo ang lahat ng uri ng kasamaan, kaibigan, upang maging karapat-dapat ka. Kung alipin ka man ng kasalanan, kaibigan, talikuran mo na yan. Alisin mo, sabi niya, resist the devil, sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Labanan mo ang kasamaan at ang kasamaan ay lalayuan ka. Si Satan, ang diablo ay lalayuan ka pag ito ay nilalabanan mo, kaibigan. Huwag mong hayaan na ikaw ay alipinin ng kasalanan, kaibigan. And also, doon sa book of Romans 8:5, sabi niya, to those who live according to the flesh, sabi niya, yung mga taong namumuhay na ayon sa likas ng hilig ng laman, sabi niya, those who live according to the flesh set their minds on the things on the flesh, sabi niya. But those who live according to the Spirit set their mind on the things of the Spirit, sabi niya. Kung namumuhay kayo ng ayon sa Espiritu, ayon sa kalooban ng Panginoon, kaibigan, ay ito nga, makakapumuhay ka ng ayon sa Espiritong, kung saan ang Espiritong ito ay namumuhay, makakapamuhay ka ng ayon sa Espiritong, ayon sa kalooban ng Panginoon, kaibigan. Kung namumuhay ka ng ayon sa Espiritu ng kadiliman sa mundong ito, kaibigan, mapapahamak ka. Kaya, ang Panginoon, hinango na niya tayo Hinango niya tayo mula sa kadiliman, mula sa kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ay wala nang dahilan para balikan pa natin ang buhay na nasa kadiliman, na kung saan ang magiging kalagayan natin, kaibigan, ay kapahamakan.
Hanggat malakas ka pa, kaibigan, kung may sapat ka pang kalakasan sa iyong physical na pangangatawan, gamitin mo yan sa mabuting pamamaraan, kaibigan. At layuan mo na ang buhay na kasamaan. Lumayo ka sa kadiliman, sa buhay na nasa kapangyarihan ng kasamaan, kaibigan. At hanapin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, kaibigan. So ito pa yung sinasabi na, kaibigan. Kung ano pa yung sinasabi niya rito, ay upang maliwanagan ka. Sabi niya, do you know not that the wicked will not inherit the kingdom of God? Sabi niya, na yung mga masasama ay hindi nila makakamtan ang kaharian ng Panginoon. Sabi niya, do you know not that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, sabi niya. Neither the sexuality immoral, nor idolaters, sabi niya, nor adulterers, nor men who submit to or perform homosexual acts, sabi niya. Yan mga kaibigan, yung mga gawaing ito ay mga bagay na kung saan ay hindi natin mabibigo tayong kamtan ang kaharian ng ating Panginoon kung magpapatuloy po tayo sa ganitong uri ng pamumuhay na hilig ng laman, kaibigan. Kaya kailangan po nating labanan ito sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating Panginoon lamang ang makakapagbago sa ating mga buhay at wala nang iba, kaibigan. Asamin mo na ang banal na Espiritu ay manahan sa iyo upang ikaw ay unti-unting mabago ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo, kaibigan. Habang malakas ka pa, habang may pagkakataon pang maglingkod ka sa Panginoon, kaibigan, gawin mo na. Sapagkat kung dumating ang isang pagkakataon na hindi mo na maibabalik, magsusumigaw ka man doon sa lugar na yon, ay wala ka nang magagawa, kaibigan. Ngunit kung ngayon pa lang maglingkod ka na sa Panginoon, pag naroon ka na sa kaharian ng ating Panginoon, ay wala ka nang pagsisisi. Maaring dalawang bagay lamang ang pag-iyak mo, kaibigan. Sa mundong ito, yung nabigo ka sa mga pangarap mo sa buhay na ito, or either na nag-iiyak ka dahil nagtumbugumpay ka sa mundong ito. Ngunit doon na din naman tayo, ayon sa pananampalataya naman. Dalawang bagay ka lang iiyak. Yung iiyak ka sa galak dahil nakasama mo ang Panginoon sa kaharian ng langit, o ikaw ay iiyak na walang hanggang paghihirap doon sa lugar ng paghihirap na kung saan ito yung sinasabi niya, eternal separation, eternal condemnation, walang hanggang paghihirap doon sa lake of fire na sinasabi ng Biblia, na kung saan doon ay ang pangalawang kamatayan, na araw at gabi ikaw ay pahihirapan. Kaya nga nandito na ngayon, kaibigan, ang banal na salita ng Panginoon na magdadala sa iyo, kaibigan, sa buhay na walang hanggan. Paniwalaan mo ang salita ng Panginoon upang yung paparating na tinatawag na wrath of God ay ma-preserve ka, makaiwas ka, kaibigan, sapagkat ikaw ay silyado na ng banal na Espiritu ng Panginoon, yung Holy Spirit of promise of God, kaibigan. Kaya wag na tayong umayo sa takbo ng mundong ito, kaibigan. Sabi niya na wag na tayong umayo sa takbo ng mundo, kaibigan. Mag-iba na tayo ng landas. Na kung saan noong dating nasa landas tayo ng kapahamakan, ay mag-iba na tayo ng landas, kaibigan. Yung landas na kung saan ay naayon sa kalooban ng Panginoon at magdadala sa atin sa ligtas na pamumuhay. Ito yung pamumuhay sa kasalukuyan at pamumuhay na kung saan may ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At ang lahat ng yan, kaibigan, ay sa pamagitan na pakalinisin natin ang ating takbo ng pamumuhay at talikuran po natin ang lahat ng uri ng kasamaan, kaibigan. Kaya ito yung sinasabi niya na mga bagay na karumihan sa paningin ng Panginoon na kung saan ay
magiging dahilan kung bakit hindi natin makamtan o hindi tayo mga kaabot sa kanyang kaluwalhatian kung nananatili tayo sa ganitong uri ng pamumuhay na nagpapadala tayo sa likas na kagustuhan ng ating physical na pangangatawan o physical na pagnanasa, kaibigan. Ito yung sinasabi niya sa aklat ng Galatians 5:19, sabi niya, now the works of the flesh are manifest, sabi niya, which is this, sabi niya, adultery, fornication, hatred, variance, emulation, wrath, sabi niya, wrath, puot, strife, sabi niya, sedition, heresies, envying, murders, lalong-lalo nito, kaibigan, nang nangyayari ngayon. Ang kakilakilabot na nangyayari sa ating paligid, yung pagpatay at patayan. Drunkenness, sabi niya, ito kaibigan, drunkenness, ako man ay biktima rin yan, na kung saan ay nagiging habit na ng tao. Tapos ito, revealing and such like of the which I tell you, sabi niya, before as I have also told you, sabi niya, in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God, sabi niya. Ito yung paalala sa atin na dapat ang mga bagay na ito ay hindi dapat mangyari sa atin, kaibigan. Itong mga bagay na ginagawa natin na ito, na ginagawa ng tao sa kasalukuyan, ito yung magiging dahilan kung bakit we cannot inherit the kingdom of God, kaibigan. So sabi niya, but the long suffering, gentleness, goodness, faith, sabi niya, meekness, temperance, against such there is no law, sabi niya, and they that are Christ, sabi niya, have crucified the flesh, sabi niya, with the affections and lust, sabi niya. Ito yung mga bunga ng pananampalataya na kung saan na bunga ng mabuting espiritong mayroon tayo, yung kababaang loob, yung long suffering, sabi niya, yung pagtitiis, sabi niya. Kaya kaibigan, nasa sa iyo ang pagdedesisyon at pagpili ng landas na nais mong tahakin, kaibigan. Kaya nga sabi nga niya, kung ginagawa natin ito, mga nasabing mga bagay na ito ay nakakalungkot. Sapagkat Biblia na mismo ang nagsasabi na kung saan ang Biblia ay hindi nagsisinungaling dahil pinapatutuhanan niya, siya ang nagpapatunay sa mga bagay na ginagawa natin. Sapagkat ang Biblia, ito yung buhay na salita ng Panginoon. At siyang nagbibigay ng babala sa atin na magbagot na tayo ng ng ating mga ginagawa sa ating mga sarili. Sapagkat pananagutan po natin yan sa harap ng ating Panginoon, sapagkat tinubos na tayo, tinahon na niya tayo sa sumpa ng buhay na dapat na tayo ay mamatay, dapat tayo ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang Panginoon ang nagdala lang lahat ng yun upang maipakita ang pag-ibig ng Panginoon po sa atin. Huwag po nating gawing ito'y common na lamang sa ating paningin. Huwag nating gawing ito'y common na lang sa ating pandinig. Ang mga babalang ito ng banal na kasulatan sa ating pong mga buhay. Sapagkat pag hindi po tayo nagsisi sa ating mga ginagawang kasalanan, ginagawang kasamaan sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, pag dumating ang hindi inaasahang puot ng Diyos sa atin, yung tinatawag na wrath of God, huli na ang lahat, kaibigan. Hanggat may pagkakataon, magsisi ka na. Kung ikaw man ay saan ka man naroon ngayon, kung napanood mo ang bidyong ito, kaibigan, isipin mong ang Panginoon ang nangungusap sa iyo.
Sapagkat base sa Biblia, kaibigan, ay hindi mo makakamtan ang kaharian ng langit kung namumuhay ka sa mga kamunduhan, kaibigan. Magbago ka ng isip, hanapin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. In the book of Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya binibigyan tayo ng warning ng banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon, upang kamtan po natin ang buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian, kaibigan. Huwag nating gawin ito ay biro, huwag nating gawin ito ay kumon na lang sa ating pandinig. Ngunit gawin natin ito isabuhay po natin upang kamtan po natin ang kapayapaan, ang katahimikan sa ating mga buhay, upang kamtan po natin ang buhay na walang hanggan, kaibigan. Sapagkat kung hindi ka pa nagsisi sa iyong kasalanan at dumating ang ating Panginoong Hesukristo, magsumamo ka man, kaibigan, huli ng lahat. Hanggat may pagkakataon, kaibigan, magsisi ka na, talikuran mo na ang lahat ng uri ng kasamaang mayroon ka na ginagawa mo sa kasalukuyan. Baka kung nariyan ka pa sa isang gawaing masama, para sabihin mo sa sarili mo, last na ito, last na lang ito, at magbabago na ako. Baka malaskard ka, kaibigan, at maging kapahamakan pa sa iyong buhay, kaibigan. Maraming pamamaraan ang Diyos upang baguhin ka. Maraming pamamaraan ang Diyos upang ibigay ang mga pangangailangan mo nang naaayon sa kanyang kalooban, sapagkat siya lamang ang magbibigay, siya lamang ang magpo-provide sa lahat mong pangangailangan. Ngunit kumatok ka, sabi niya, ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka at ikaw ay makakahanap, sabi niya. Kung naniniwala kang ipagkaloob ng Diyos ang mga panalangin mo, paniwalaan mong ito ipagkakaloob niya, sapagkat ang Panginoon ay hindi maramot sa anumang bagay na nais mo, kaibigan. Unang-una lang sa higit sa lahat, dahil tayo nga ay makasalanan at kahalintulad ng isang maraming basahan, ang kahalintulad natin sa harap ng Panginoon, dahil sa tayong makasalanan nga sa kanyang harapan, kaibigan, pagsisihan mo na yan, sapagkat marami nang nangyayari sa ating paligid na mga nakakatakot na pangyayari na kung saan ito ay isang mga babala upang tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat kung nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay na ito, ang Diyos din ang may kakayahang sirain o alisin anumang mga bagay na mayroon sa ating kapaligiran at anumang mga bagay na mayroon sa ating pong mga buhay. Kung ang Diyos ay siyang nagbigay ng ating mga buhay, ang Diyos din ang may kakayahang mag-alis ng buhay na mayroon po tayo. Kaya sabi niya, huwag kang matakot sa pumapatay ng physical, ngunit walang kakayahang pumatay ng kaluluwa. Kaya matakot ka, kaibigan. Kung naniniwala kang Diyos ang nagbigay ng iyong buhay, maniwala kang Diyos din ang may kakayahang mag-alis sa iyo niyan. Na kung saan ipinadama niya ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang maging katubusan sa iyong mga kasalanan. Kaibigan, naway tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Talikuran mo na yan upang sa gayon ay hindi ka naalipinin ng kapangyarihan ng dyablo, ang kapangyarihan ng mundong ito, upang hindi ka mapahamak sa iyong buhay. Yun lamang, at naway sumaiyo ang Panginoon at ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo.